Ang kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan, subalit matapos ang hiwalayang ito, mayroon pang isang hiwalayan, ang paghihiwalay ng masasama sa mabubuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao kasama ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalulhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay separation. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito ng All Souls Day, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayon ay All Souls Day. Kahapon ay ipinagdiwang natin ang All Saints Day, ang araw ng mga santo, mga banal. Sila yung mga kaluluwa na nandoon na sa langit sa buhay na walang hanggan. At ngayong araw na ito, what we celebrate are those souls in purgatory. Kaya nga kung kayo ay hindi naniniwala sa doktrina ng purgatorio, wala kayong dahilan para magdiwang ng All Souls Day. Tayong mga Katoliko, nagdiriwang tayo ng All Souls Day because we believe in purgatory. Bago tayo pumunta doon, let us go into the gospel. Yung salitang separation, tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, we believe that death is the separation of the soul from the body. Ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan.
This is the first separation that will happen, yung paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. Pero, meron pang isang separation o paghihiwalay na mangyayari. At yan yung sinasabi sa ating gospel today. Ang paghiwalay ng masasama sa mabubuti. Yang mabubuti, mapupunta sa langit, sa buhay na walang hanggan. At yung masasama ay mapupunta sa impyerno. Ito yung sinasabi sa ating gospel. At mahalaga, yung mabubuting gawa. Dito sa ating gospel, we heard about the last judgment, na kung saan yung mga taong gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa ay mapupunta sa langit. Yung mga taong walang pakialam, manhid, walang malasakit, hindi marunong dumamay, at hindi gumawa ng mabuti sa kapwa, ay mapupunta sa impyerno. Imagine this. Mas maraming napupunta sa impyerno dahil walang mabuting ginagawa kaysa doon sa nakagawa ng masama. God is a forgiving God, no? Kaya nga kahit tayo ay gumawa ng masama pero tayo ay humingi ng tawad, we will be forgiven. Mahalaga, patuloy tayong nagsusumikap to do good things, no, sa ating kapwa. Tulad dito sa ating gospel, sinabi, ako'y nagutom at inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong pinainom, ako'y hubad at inyong dinamitan, nagkasakit, nakabilanggo at inyong dinalaw. Ito yung paggawa ng mabuti. Para sa ating mga Katoliko, ito yung tinatawag nating corporal works of mercy. Ito yung magiging daan natin, yung ginagawa natin sa ating kapwa, ang magiging daan natin sa buhay na walang hanggan. Kapag ang kaluluwa ay napunta sa impyerno, hindi na natin kayang ipagdasal dahil ito'y eternal damnation na. Dahil dun sa namatay na may mortal na kasalanan, ito yung pagtalikod sa Diyos, pagtalikod sa kalooban ng Diyos at sa biyaya ng kaligtasan. Pero kapag tayo namatay na may mga venial sins, hindi rin tayo pwedeng pumasok sa langit. Ano yung venial sins? Ito yung magagaang kasalanan. Bakit? Dahil ang langit ay para lamang doon sa mga walang kasalanan. Paano tayo, kapag tayo namatay, na mayroong mangilan-ngilan na kasalanan? I-consider ba yun? Well, yes. Pero, hindi tayo direct na pupunta sa langit, kundi mayroong tinatawag na holding place at yan ay tinatawag nating purgation. No? Ito yung tinatawag nating purgatory. Wala yung term sa Bible, but the idea was there. Like for example, sa Book of Maccabees, yung mga Maccabeans after the war, si Judas Maccabees ay kinukuha nila yung mga bangkay ng mga namatay na soldiers, and they found out na yung mga soldiers ay mayroong mga amulets of the god of Jamnia. And because of that, hindi pwedeng mamatay sila ng gano'n dahil imagine, itong paggamit ng mga amulets na ito is against the first commandment. Pero anong ginawa ni Judas Maccabees? Pinagdasal itong mga namatay na soldiers. At nagpadala pa siya ng offering sa temple sa Jerusalem for the atonement of the sins of the dead soldiers. Bakit kailangan pang ipagdasal kung sila'y nasa impyerno na, wala nang magagawa? No? But they believe, even the early Jews, they believe, no, na mayroong magagawa ang dasal para sa mga namatay bago sila pumasok sa langit. Sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, mayroong binabanggit dito na purifying fire. The fire that saves. Meron dalawang katangian ng apoy. Ang apoy, kayang makasunog, no? At ang apoy, kayang makapagdalisay. To consume and to purify. No? Yung to consume, ito yung fire in hell na ito yung eternal damnation. And the purifying fire, ito yung sinasabi sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. The purifying fire, it purges us, it cleanses us, no? Na makapagliligtas sa atin. At ito yung para sa ating mga Katoliko, ang biblical foundation, no, ng purgatory. The term itself, wala doon, subalit the idea is there. Na bago tayo pumasok sa langit, kapag tayo ay namatay na mayroong dalang kasalanan sa ating puso na hindi naman mortal, hindi naman mabigat, yung tinatawag nating venial sins, we will be purified, dadalisayin bago tayo pumasok sa buhay na walang hanggan. So ang purgatory is still an expression of God's love and mercy.
it is still part of the salvation and redemption, no, na tayo, bago tanggapin sa buhay na walang hanggan, ay kinakailangang dalisaying mabuti. Kaya nga mga kapatid, we need to pray for the souls in purgatory. Dahil ang mga kaluluwang ito ay pupunta rin sa langit in due time. At kapag sila nasa langit na, sila naman yung magdadasal para sa atin. No? Kaya tayo, mga Katoliko, we pray for the souls. Dahil hindi natin sigurado kung yung ating mahal sa buhay ay nasa langit na ba o wala pa. So kung sila nasa purgatory, we help them with our prayers upang sa ganoon ay matulungan sila para bang ito'y tubig na tumutulong sa kanila, pumapatid ng uhaw nila doon sa purification stage sa purgatory. Para pagdating ng panahon, at tayo rin naman ay dumaan sa purification stage na yon, there are saints in heaven who will pray for us, who will help us, who will assist us, hanggang tayo rin ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, we pray for our souls, for the souls of our loved ones na nandoon sa purgatory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, bigyan mo kami ng lakas upang gumawa ng kabutihan sa mundong ito na maging daan namin sa buhay na walang hanggan. At kung kami man ay mamatay na may bahid ng kasalanan, papasalamat kami sa purgatorio na iyong biyaya upang kami dalisayin ng iyong pag-ibig, dalisayin ng iyong pagmamahal bago kami pumasok sa buhay na walang hanggan. Pinagdarasal namin ang mga mahal namin sa buhay na nauna na sa amin na dumadaan sa paglilinis na ito. Naway ang dasal namin ay maging isang tubig na papatid sa kanilang uhaw at magpapagaan ng kanilang pagdurusa hanggang sa mata mo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.